Amen? Amen. So let's all stand up please as we open our Bible in the book of Luke chapter 10, verses 38 to number 42. Luke chapter 10, verses 38 to 42. And then, right now, read. Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she invited his sister Mary, which also sat at Jesus' feet, and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Then Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful about many things. But one thing is needful, and Mary had chosen that good part, which shall not be taken away from her. So we can read those. So we're another passage in the book of Revelation, chapter 3. Revelation chapter verse 1 up to verse number verse number 22. The Bible says, And unto the angel of the church in Sardis write these things, saith he that hath the seven spirits of God and the seven stars, I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. Be watching and strengthen the things which remain that are written to die, for I have not found thy works perfect before us. Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Thou hast a few names, even in Sardis, which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. He that overcometh the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He that hath ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. And to the angel of the church in Philadelphia write, this peace saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and shutteth, and no man openeth. I know thy works, behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it, for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied me. Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. Because thou hast kept the word of my patience, I also love thee with the power of Behold, I come quickly. Behold that fast which thou hast, that moment take thy crown. He that overcometh will I make a pillar of the temple of my God. I will write which is usually which cometh down out of heaven, I will write upon his name. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. And unto the angel of the church of the Lord of the saints write, these things I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Because thou sayest, I am rich and increased with goods, and have not need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. I counsel thee to buy of me thou mayest be rich in white raiment, that thou mayest be clothed, that the shame of wickedness do not appear, and anoint thine eyes with eye, thou mayest. As many as I love, I rebuke and chasten. Be serious therefore and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. Together, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Puri po ang ating mga Panginoon, sa pagsasabi ng pagpalain gawa ng Diyos sa paglabas ay salita,
At yung manalangin, Dakilang Diyos, aming Ama na sa langit, we pray the prayer of God, our defender, our refuge, our comforter, Lord, our Savior, even our King of Kings and Lord of Lords. We thank you, Lord, for this wonderful day that Thou hast given us, to be able, Lord, to be in Thy house, to worship in spirit and in truth. We pray, Father God, that you will open our heart and prepare our hearts, O God, and even in it, O God. And I pray na kayo po ang mag-bless sa aming kalagitnaan, Lord, as we hear the word of God. And may you speak to us, Lord, through your word, through the power and guidance, and even wisdom of the Holy Spirit. Lord, I pray that you will bless us and even our members, Lord, na maaari sila yung naghahanda at papunta dito, makahabol naman sila sa aming worship services, Lord. Bless mo rin po, makabisita po namin, salamat po sa kanila, kasama kapatiran, na patuloy ng katapat, nagbibig po sa iyo, maranasan nila, ang mali po, wisdom and blessing mula po sa aming mga pamilya. Kasama rin po ng mga kaibigan namin, mga kapatiran, iba panig ng mundo, na sila po nasa matahanan, na maaaring kasama po namin sila sa aming pag-worship sa iyo, Lord, pangunahan po kami pagpalaan. Ikaw po may taas, higit sa lahat, Panginoon, sa mga paling dakilang pangalan. And we praise you, we glorify you in Jesus' name. Amen. Salamat po, marina po tayo ako. Ang topic natin ngayong umaga is about doing the main thing. Doing the main thing. Paano ba natin gagawin ang mga main thing? Yung mga bagay na kailangan po natin bigyan ng pansin, tutukan, bakit po? Because this involves urgency. So yun po mga kapatid. So punta muna tayo dun po sa Book of Luke chapter 10, verse 38 to 42. Ano po? So dito makikita po natin ang ating mahal na Panginoong Jesus ay napunta sa isang village, sabi ng Biblia in verse number 1. At doon sa village na yun ay meron pong nakatira at tumanggap sa kanyang brother, sa kanyang tahanan, na walang iba kundi si Martha. At itong si Martha, tinawag niya yung kanyang kapatid sa verse 39. At itong si Mary, at sabi ng Biblia, in verse 39 of Luke chapter 10, and she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. And in verse number 10, the Bible says, but Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Verse 42, but one thing is needful, and Mary hath chosen the good part, which shall not be taken away from her. So dito makikita po natin, doing the main thing. Ano ibig sabihin ng doing the main thing, mga kapatid? Lahat naman ng ginagawa natin, mga kapatid, sa totoo lang importante. Amen? Importante ang trabaho, importante ang pag-aaral. Pero may tinatawag na urgent. Alright? Ibig sabihin, importante yung bagay na yan na ginagawa mo, pero hindi siya urgent. Tama po ba? Hindi siya urgent. Halimbawa, sa loob ng hospital, importante ba na gamutin mo yung may sakit sa puso, may sakit sa high blood? Pwede. Pero nakakatayo pa siya. Pero ito, biglang may pinasok na pasyente na COVID. At tinablet ng huminga. Parehas sila importante dapat gamutin. Pero which is the most urgent need? Itong mamamatay na. Tama po ba? Kaya sabi nila, okay, pag isang bagay ay importante pero hindi urgent, you do it later. Pag yan ay isang importante pero hindi nag-require ng time, mga kapatid, you do it later. Pero kung ayan ay importante at kailangan ng oras panahon, ayan ang prioritize mo. At sabi niya, kung ayan naman ay hindi importante at wala namang nire-require na panahon na urgency, don't do it. Ay dito mga kapatid, may kita natin si Mary and Martha, parehas po silang may ginawa. Una, ang ginawa nito ni Martha, sabi ng Biblia, ay tinanggap niya ang Panginoong Jesus at pinapasok niya sa kanyang tahanan, which is good. At sabi ng Biblia, at meron siyang isang kapatid na babae na si Mary, at itong si Mary ay naupo sa paanan ng Panginoon at siya ay nakinig ng kanyang mga salita. Sabi ng Biblia, but Martha was cumbered about serving. So makita natin yung pinaka-illustration, mga kapatid, di ba? Pumasok ang ating Panginoong Jesus sa kanyang tahanan, nagtuturo. Si Mary, wala siyang ginagawang household chores.
pero nakikinig siya ng salita ng Diyos. Subalit si Martha, mga kapatid, diba? Inasikaso niya yung physical need ng ating Panginoon. Siyempre, being His hospitable, diba? Maghahanda siya ng physical needs ng ating Panginoon Jesus. Parehas importante ang kanilang ginagawa, pero sino po yung mas urgent gumawa ng main thing? Si Jesus nagtuturo, after na magturo, tapos na. Tama? Pwede na mag-involve si Mary. Pero sabi ng Biblia, habang nagtuturo ang ating Panginoon Jesus, si Martha po hindi nakikinig at siya po yung nagtatrabaho sa kusina. Alright? Na para sa kanyang isipan, ito yung main thing. Pero sa totoo lang, na-lose na yung pinaka-main thing. Ano yung pinaka-main thing doon? Yung pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po masama ang magtrabaho, kung ngayon po'y talagang importante. Pero mga kapatid, ang trabaho nandyan lang, amen? I'll give you an example, di ba? May importante pa yung paglalaba? Importante po ba? Importante yung paglalaba? Ha? Pag di tayo nag-down, wala tayo doon eh. Tama? Tama po ba? Pero yung labahin, makakapag-antay. Amen? Tama po ba? Pero yung araw ng linggo, araw ng paninambahan, isang beses lang yung darating sa isang linggo at next week, iba na po yung date doon. Tama po ba? Lumipas na yun, mga kapatid. At ayun po yung main thing na sinasabi dito ng Biblia. Minsan lang darating ang Panginoong Jesus, bigyan mo lang ng oras. Hindi naman napunta dyan ang Panginoon para kumain. Hindi siya nag-visitation. Maraming mga Bible student ang galing mag-visitation. Tawag, visitation. Ano yung ng visitation? Sis, may visit ka ba yan? Diba? Hindi ganun, mga kapatid. Ang pinaka-main purpose ni Jesus, di ba na ma-set aside yung pagkain, ang mahalaga yung spiritual. Ano sabi ni Jesus? My purpose and my mission is to do, or my need is to do the will of the Father that sent me. Ay yung need ni Jesus Christ. Ano yung pagkain ni Christ? Gawin yung kalooban ng Ama na sa langit. What is the will of God? This is the will of Christ. Ano po yung will? Sabi ng Biblia, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Alam niyo ba, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay pagkain natin? Amen. Amen po ba? Pagkain po yan ang alalawa po natin, mga kapatid. Mary did the good part, sabi ng Biblia, which shall not be taken away. Main thing is a good part. Main thing will never be taken away from us. And what is the main thing, mga kapatid? Number one is the Word of God. Amen. Hearing and reading and meditating of the Word of God. Ano sabi ng Biblia? Heaven and earth shall pass away, but my Word shall not pass away. Mga kapatid, langit at lupa, lilipas yan, labahin mo, lilipas yan, trabaho mo, lilipas yan, pag-aaral mo, lilipas yan, katawan mo, lilipas yan, pero salita ng Diyos ay hindi po lilipas. Hanggang sa kabilang buhay, dala-dala mo ba, nandiyan pa rin yung salita ng Diyos. And the Bible says, doing the main thing. Ano ba yung priority ngayon? Yes, marami tayong pwedeng gawin kayo, mga kapatid. But what is the main thing? Lahat naman pwedeng gawin eh. Pero dapat ma-discern mo yung time. Ano sabi ng Biblia? Redeeming the time because the days are evil. So mga kapatid, doing the main thing, and ibig sabihin, you put first thing sa lahat ng gagawin mo, yung mga main thing. So number one is hearing, reading, and studying of the Word of God. Those are the essential things sa buhay po ng isang Kristiyano. Alright? Ano ba sabi ng Biblia? Sabi nga, na-quote ko kanina sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Napaka-importante, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Ano pa? Sabi po sa book of Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. That is the main thing, mga kapatid. May gagawin sila Joshua, sasakupin nila yung mga bansa, pero sabi ni Lord, put this word first. Importante yung makapagtrabaho sila, makapag-conquer na sila ng promised land. Tama, pangako yun ng Diyos. But what is the main thing? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Pag-ising mo, bukas sa umaga, tama, importante ang trabaho, pero unahin mong salita ng Diyos. Amen po ba? Unahin natin ang salita ng Diyos. Why? Because the Bible says, the Word of God will lead us to what? To success. Sabi ng Biblia, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein,
for then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. If you do the main thing, mga kapatid, everything will become prosperous. Amen po ba? Tama? Hindi ka nagpapanik. Diba? Kung baga sa pagluluto, ano mas importante? Yung sinalang mo o yung sinalang mo sa washing machine? Yung sinaing mo, sinalang sa washing machine. Ano po mas importante? Ano mas importante? Yung sinalang mong damit sa washing machine? Alright? O yung sinalang mong bigas? Tama ba? Doon po sa sinaing. Ano mas kailangan ng oras at attention mo? Yung sinaing. Amen? Kasi masusunog po yun. Tama po ba? Eh, pag iniwan mo po yung iniwan mong damit sa washing machine, paglabas mo, nakasampay na. Nakatupi na yung iba. Amen? May mga washing machine na gano'n. So, ibig sabihin mga kapatid, parehas importante. Pero dapat yung main thing, doon ka nakafocus. Amen? Ano ba yung importante? Ano ba yung focus? Nagtatrabaho ka ngayon, pero what is the main thing? The second of Christ. Amen? Darating ng Panginoon mga kapatid. Baka mahulog tayo sa sabi sa Matthew chapter 25. Tignan natin sandali. Maraming mga Kristiyano, wala silang pakialam sa main thing. Ano yung main thing mga kapatid? It requires urgency and time. What is that? The second coming of Jesus is at hand. It requires anytime it will take place mga kapatid. Pero maraming Kristiyano, we don't focus on the second coming of Christ. We are cumbered with this world. We are troubled in this world. Mga kapatid, sa totoo lang, kung tinitignan mo sa second coming of Christ, itong mangyayari dito, mas magiging masaya ka pa eh. Bakit? Kasi it answers the second coming of Jesus Christ. Pero bakit talungkot? Kasi bakit di mo pagtrabaho? Bakit ito ba niya? Ako po, para kasi Maria. Si Marta. Si Marta, gano'n eh. Cumbered of many things, mga kapatid. Pero si Mary, mga kapatid, nagbigay ng maraming oras sa Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, darating ang Panginoon. So, unti pa rin oras ang bibigay niyo sa Diyos. Nakakalungkot mga kapatid. Sa totoo lang eh. Hindi naman to, it's not about our time of shifting of our services. Ay, hindi ako makatay sa church. Bakit? Kasi sobrang aga, hindi ko kaya. Hapon naman ako. Ay, hindi pa rin. Diba? Mga kapatid, hindi nalagay sa schedule eh. Mga kapatid eh. Ibig sabihin mga kapatid, you're not doing the main thing. Our main thing mga kapatid is the study of the Word of God. Why? Because it requires time. Ang time po natin, paiksi na ng paiksi mga kapatid. Anytime darating na po ang Panginoon. Tingnan natin sandali sa Matthew chapter 25 mga kapatid. The parable of the 10 virgins. Verse number 1, may kita natin, the Bible says, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight, there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, going out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, give us your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Verse 11. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily, verily, I say unto you, I know you not. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. So na may kita natin dito mga kapatid, hinalintulad ng Panginoon ang kanyang second coming mga kapatid sa 10 birhen. At sabi ng Biblia, itong 10 birhen, 5 ay pantas at 5 yung mangmang. Sino po yung 5 pantas mga kapatid? Yung 5 pantas mga kapatid, sila po yung naganda. Sila may lamps at sabi ng Biblia, they took oil in it. Ano ibig sabihin mga kapatid? Naganda. They do the main thing. Pero itong foolish mga kapatid, hindi nila nilagyan ng oil ang kanilang lampa. Sabi ng Biblia, at midnight, nung kinagabihan, hating gabi, dumating yung bridegroom, which refers to the Lord Jesus Christ. Sabi ng Biblia, lahat sila bumangon. At sabi po ng Biblia, nung bumangon po sila, pinatawag sila, siyempre magdilim.
kailangan po nila ng alin, ng lampara. Sabi ng Bible, itong wise, meron po silang lampara at merong oil. At sabi ng Bible, lumay oil, sinasabi ng five foolish, sadali, pwede nyo pa kaming bigyan ng langis. Anong sabi nila in verse number 9? But the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and you. So, ano ibig sabihin mga kapatid? Ibig sabihin mga kapatid, baalay maglalakbay pa sila. At yung kanilang langis, mga kapatid, ay sapat lang para sa each of them. Each one of them, mga kapatid, para marating kung saan yung meeting place nila ng bridegroom. Eh sabi nila, sakto-sakto lang. Eh sabi nila, wala kami may bibigay sa inyo, baka kami magkulang din sa aming destinasyon. They made themselves ready. Why? Hindi pa dumarating yung panahon, they do the waiting. Itong ginawa ng mga foolish, sige, bibili kami, bumili sila. Ang bili nila, nilalero ng langis, pagtatap nila sa pintuan, papasukin niyo na po kami, nandito na po kami. Ano sabi ng Bible? In verse number 11. The Bible says, but he answered and said, verily I say to you, I know you not. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man comes. Nakapatid, let us do the main thing. Amen? We have the Holy Spirit of God. Amen. Kung meron ka Holy Spirit of God, you will not disagree to the Word of God. Doing the main thing, mga kapatid. Hindi naman masama magtrabaho. Hindi masama maghanap buhay, kumain, mga kapatid. Pero dapat ang tutok mo dun sa second coming ni Jesus. Hindi mo kayo ng second coming of Christ. Second coming nga pala. Sige, magbilingkod na kami, Lord. Lagi ka ng present sa church. Ilag-rapture na eh. Doing the main thing. Amen? Amen. So yun po mga kapatid. Kaya itong five foolish virgins, mga kapatid, sila po naiwan at hindi pinapasok sa kanilang langit. Oil represents the Holy Spirit of God. Wala silang Holy Spirit. Though they are virgins, sabihin na natin, sila ay malinis, pero wala silang Holy Spirit. Kaya kung may Holy Spirit ka, the Holy Spirit will convict you, will give you discernment to do the main thing. And what is the main thing? The Word of God. Studying and reading the Word of God. Number 2, the proclamation of the Word of God. Anong sabi ng Matthew chapter 28, verse number 19 to 20? And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given to me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever commanded you, and lo, I am with you always, even then the world. So what is the main thing, mga kapatid? Proclaiming the Word of God, fulfilling the Great Commission. Mga kapatid, kung wala kang part sa Great Commission, you are not doing the main thing. You appear very responsible parent. You appear very responsible na tao. Pero if you are not doing the main thing, mga kapatid, na sasabi po ng Biblia, parang malulus ka. Napaka-importante, mga kapatid, yung involvement natin sa Great Commission. Napaka-importante ang involvement mo sa church. Kasi ilang panahon lang naman, nilipas, mawawala na yung church. Tama po? Kaya na tayo may discipleship eh. Ang ganda na nga ng schedule natin, nasa bahay na, amen? Pero minsan, di ba, ay naku, meron pa akong gagawin, busy pa ako. Talaga, parang si Marta, no? Banda huli, sa kabiso, pinagandaan mo, umalis na yung bisita. Bakit? Pero ka pakay. Tumutok ka doon sa pakay niya. Amen? So yun po mga kapatid, tumutok din tayo sa ating mahal ng Panginoon. May panahon lang. Sabi ng Biblia, he that seeketh me early shall find me. Siya daw na naghanap sa Diyos ng maaga-maaga matatagpuan ng Diyos. Hanapin mo ang Diyos sa pinakadulo ng araw, hindi mo siya matatagpuan. Ikaw maghanap sa Diyos at tumigil ka na, Lord, ito nangyari sa amin, Panginoon, dami ko problema sa araw na ito. Bakit? Hinuli natin ang Diyos. Subukan mo unahin ang Diyos. Bababa ang araw ng masaya. Unahin mo ang Diyos ngayon, hanggang sa mga araw na darating, hanggang sa aming pagbabalik, darating ang Panginoon, confident ka. Pero pag di natin hinanap ang Diyos, we don't do the main thing, mga kapatid, sa ating buhay. Mag-ikaws tayo, maghahanap tayo ng panahon para gawin pa po yun. So mga kapatid, may kita natin dito is we ought to have a discernment to the Holy Spirit. To do the main thing, mga kapatid. Itong ginagawa natin sa church is the main thing. Isang beses lang to sa isang linggo. Lilipas na ito. We have only 52 weeks in a year. Lilipas na ito, mga kapatid. Sabi nga kako ni Sister Ann, nakasakay niya daw ng jeep. Sa jeep, may mga divider. Nibayad niya, hindi na nga nagbabayad sa loob. Doon na sa harap, nandidiri na yung mga tao. Sabi niya, Lord, dati, free na mabigay ng trust. Katabi mo lang, kausapin mo, pwede na tumanggap.
Ngayon halos nag-iiwasan na yung mga tao. Bakit? We did not do the main thing. Tama? Ngayon kapag gusto meaning, ngayon kapag bibigay ng drugs, kung saan yung mga tao magkakaroon ng negative sa'yo. Dapat kung hindi pa nagkakaroon ng COVID, ginawa mo na yan. Nagiging foolish ka ngayon, tama ba? Pagkamantama naman nung mabigay ka ng drugs, pero hindi na yung panahon. Pasok, ano po yung panahon ngayon? Ang panahon ngayon, mga kapatid, mag-proclaim ka na. Walang, may social distancing. I-proclaim mo si Jesus. Amen? Saka, ayoko, ang hirap yan. Pag nasa inyo ka na, Lord, ipaproclaim ko na po si Jesus. Wala na sa'yo, pinagawa na. O kaya nag-capture na. Ako yung mga kapatid. Hello, amen? So, ibig sabihin mga kapatid, sa main team mga kapatid, i-discern mo ano ba yung need of the hour. Ano ba yung kailangan ko ngayon? So, mga kapatid, listen. Totoo lang, patas yung ating sitwasyon ng COVID-19. Palala ng palala mga kapatid. Alam nyo, main team ngayon, sa totoo lang. Ito pinapakita sa akin ng Diyos. Ang kailangan natin, lumabas sa kalye, lumuhod. Lord, maawa ka sa bansang Pilipinas, Panginoon. Maawa ka, Panginoon Diyos, patawarin mo na kami. Sabi ng Biblia, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray, and seek my face and turn from their wicked ways. Then will I hear from heaven, will forgive their sins and heal them. Lumuhod ka na ngayon sa Diyos. Ay, pastor, nakakaya na. Huwag ganyan. Kailan mo gagawin lumuhod pag nag-reign ng Antichrist? The Antichrist will cause all people to worship his image. Lumuhod ka na tayo sa Diyos. Okay ba kasi? Dati, ginagawang katatawanan ko sa mga pelikula. Nasa kanin, sumunod na dati. Ginagawa ako ang dati. Ginagayang maliriyan. Tayo mga tao, kasi naiyak nun. Ngayon, ipagkakaya mo si Kristo. Nasa atin lang naman. So, ayaw din natin kayang gawin yan, o di mag-antay tayo hanggang lumala itong COVID-19. Parang ito na, wala pa naman ako nakikita sa Pilipinas na lumuhod eh. Tama? Wala pa naman eh. Kaya palala ng palala. Bakit? Walang magpapakumbaba eh. Sabi ng Biblia, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray. Ito mga kapatid, pero kung isang libro, kabasa ni Pastor George, yung style ng evangelist, ganito, pupunta siya sa mga crowded places. Malas, halimbawa sa beach. Ito sa beach, mga naka-bathing ganito. Ang gagawin niya, o kaya kahit sa park, luluhod siya. Panginoon, maawa ka sa lugar na ito. Panginoon Diyos, patawarin mo itong mga tao sa pagkasabi. Ang mga tao sabi, ang ginagawa niya. Nakukulit, kaya ko. Pinuwi mo yung panalangin niya, kinukonsensya yung mga tao. Bakit? Willing gawin yung kalooban ng Diyos. Tayo kahit sa Jollibee, kaya tayo mag-pray. Tama mali? Tama? Pati Jollibee ngayon, hirap tayo mag-dieting. Kapatid, let us discern the will of God. Pangit, gagawin mo yung kalooban ng Diyos, yung tamang bagay, wala na sa panahon. Mangangaral ka during the Great Tribulation, hindi mo na trabaho mangaral ng during the Great Tribulation. Bakit? Trabaho na po yung may Israelita. Ngayon, trabaho natin bilang Gentiles, tayo ngayon ang mangaral. Ako yung mga batid. Minsan kasi maraming mga tao, ang tigas ng ulo. Sabi ng Diyos, pasukin ang promised land. Ay Lord, marami, Lord, ang daming higanti, wag muna. O sige, wag niyo na pasukin. For 40 years, mag-stay kayo sa Lord. Ay di Lord, pasukin na po namin. Ang tigas ng ulo eh. Sabi ni Lord, pasukin, ayaw. Pero sabi ni wag na, saan nila gusto pasukin. Ako yung mga kapatid. They don't do the main thing, mga kapatid eh. At yung pinapagawa ng Diyos, it is always on time. Huwag natin ipagpaliban, mga kapatid. Kaya sabi ko kanina, may COVID, nag-iingalo, at ito check up po sa sipon. Iwanan mo naman yung may sipon, pumunta ka doon sa nag-50-50. Tama po ba? Tama? Kasi pagbalik mo doon sa nag-sipon, sininga niya na, wala na sipon. Magaling na. Samantalang ito, hindi mo binigyan ng oras, urgency, malapit na mamatay, pupunta sa impyerno, mga kalawang ito, hindi mo binigyan ng oras na katuto ka doon sa may sipon. Isisinga lang pala. Dito muna ako. O sige, tapos na tayo. Naisingan mo na yung sipon mo. Okay ka na. Pagbalik mo doon, patay. Nasaan na po yung dito? Ito, nasa morgue na po. Kaya tama sabi ng Biblia, 5 wise virgins are wise who make themselves ready. Why? Because they did the right thing in their lives. Hindi pa dumarating ang bridegroom, ginawa na nila yung dapat gawin. Pero ito mga foolish, hindi nila ginawa yung dapat gawin, yung mga panahon na hindi pa dumating bridegroom. Sa kanila ginawa yung dapat nilang gawin nung dumating na yung bridegroom. Ganun din sa ating mga Kristiyano. We have a responsibility before God.
Hindi sa kana ko magbabasa ng Bible. Sana ako magdali. Kailan yung sa kana? Pag dumating na si Lord. Wala na. Ang paglilingkod sa Diyos hanggang hindi pa dumarating ang Panginoon gawin na. Ganon din ang kaligtasan, mga kapatid. Sa panahon na napakinggan mo, mensahe ng kaligtasan, today is the accepted time, today is the service of salvation. That is the main thing. Hindi bukas ko natatanggapin si Kristo. Wala na pong bukas. Ngayon na. And that is the main thing. Why? Kasi pag hindi mo ginawa yan, wala na po yung bukas. Kagaya kay Mary Martha, mga kapatid. Bumisit pa ba si Kristo? Yung huling visit ni Jesus Christ, ano na po nangyari? Patay na po sila. Si Lazarus. Funeral service na. Kaya nga doon, ano nangyari doon, di ba? Si Martha, sinalubong niya ng si Kristo. Nagbigay na siya ng oras sa Panginoon. Kapalang dati, apetik-petik lang. Makikita natin dyan, mga kapatid, yung mas importante kay Martha alin, ang mga mundong bagay. Tama? Mas importante sa kanya. Hindi naman pinipigil ni Kristo. Sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God. Ibig sabihin, but seek ye first. May kasunod wala? Meron kasi first eh. And then second, tama ko ba? Pero dapat ang Diyos first. Kasi pag hindi mo siya inuna, pag binalikan mo, wala na. Sayang. Na-miss mo yung opportunity. Kaya seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And then second, yung sarili mo na, second na. Anyway, pag inuna mo naman ng Diyos, ang balik niyan yung lahat ng gagawin mo, from B to Z, magiging maayos. Ayun ang pangako ng Diyos. That's why we ought to do the main thing, mga kapatid. So, punta po tayo sa book of Revelation. How we ought to do the main thing. Paano ba natin gagawin yung mga importanteng bagay? Mabuti po itong aso, no? Matindi pag-attend ng church. Napalabas natin siya gusto dito sa church. Kung iba, ayaw. Ano ba sabi ng Biblia? Revelation chapter 3. Kung makikita natin, may mga tatlong churches na binanggit. Chapter 3 verse 1, unto the angel of the church of Sardis. That is the one church, actually 7 churches yan. No, from chapter 2 to chapter 3, 7 churches. Pero sa chapter 3, makita natin church of Sardis. And then pangalawa, merong church at Philadelphia. And then pangatlo, church at Laodicea. If we will observe, kanina nabasa po natin. Itong mga churches na ito, mga kapatid, may iba't ibang commendation ang Diyos sa kanila. At meron din sila tinatawag na weaknesses. Iba yung weakness ng church at Smyrna sa weakness ng church at Laodicea. Iba ang strength ng Philadelphia Church, iba ang strength ng Sardis Church. Hindi iba-iba. So ano ibig sabihin niya? At iba-iba rin yung sinasabi ni Kristo sa kanila. Kung titignan natin sa chapter 3 verse 1, the Bible says, unto the angel of the church in Sardis write these things, saith he that hath the 7 spirits of God and the 7 stars, I know thy works, that thou hast a name, that thou hast livest and art dead. Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found thy works perfect before God. So may nasabi si Kristo dito. Ano sinabi niya dito verse 2? Maging mapagbantay ka, magpakalakas ka sa mga bagay, okay, na yung main thing magawain ng Diyos, at maging handa ka that are ready to die. Ibig sabihin, bigyan mo ng pansin, no, yung mga bagay na hanggang kamatayan ay maging handa. At ano pa? For I have not found thy works perfect. Ibig sabihin yung kanilang ginagawang paglilingkod sa Diyos, hindi ganap. And ano sabi ng Biblia? Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Verse 4. Thou hast a few names. Ito naman yung mabuting bagay sa kanila. Thou hast a few names even in Sardis, which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. So ito yung mga magagandang bagay. May kakaunti daw ng mga mananampalataya doon sa Sardis na hindi raw nila binubihan ng kanilang mga damit, at sila po'y lalakad na kasama ni Kristo dahil siya'y karapat-dapat. Verse 5, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He that had an ear, let him hear what the Spirit said to the churches. Verse 7, and to the angel of the church in Philadelphia write, this thing said he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, and that openeth, and no man shutteth, and no man openeth. Verse 8, I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it, for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Verse 9, behold, I will make them of the seed of Satan, which they say they are Jews, and are not, and do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. Verse 10, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation,
which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man may take thy crown. He that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God, and the name of the seal of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. He that hath an ear, let him hear what the Spirit of the churches. And to the angel of the church of Laodiceans, write these things, saith the Amen, the faithful and true witnesses, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold or hot. I would thou were cold or hot. So then, because thou wast lukewarm, and neither cold or hot, I will spew thee out of my mouth, because thou sayest, I am rich and pleased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and raiment, and that thou mayest be clothed, and that thy shame of thy nakedness do not appear, and anoint thy eyes with hyssop, that thou mayest see. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore, and repent. So may kita po natin mga kapatid. Actually, 7 churches ito. Ito po yung 7 churches at Asia Minor. Ibig sabihin mga kapatid, ito po yung mga existing churches sa panahon po ng Apostol John. Ito po yung mga existing churches. Nag-exist sila sa panahon po ni John, dahil wala na po yung mga churches na ito. Pero kung makikita po natin dito, makikita natin dito po sa mga local churches, iba-iba po yung approach o pagpapakilala ni Jesus. Tama po ba? Dito po sa Church of Sardis, paano mo pinakilala ni Kristo kanyang sarili? In verse number 1, the Bible says in chapter 3, "Unto the angel of the church in Sardis, write this saith he that hath 7 spirits of God and the 7 stars." Ay yung pagpapakilala ni Kristo sa Church of Sardis. Sabi, he that saith that hath the 7 Spirit of God and the 7 stars. Pero sa Philadelphia, paano man pinakilala ni Kristo kanyang sarili? In verse number 1, verse 7, the Bible says, "And to the angel of the church in Philadelphia write, these things saith he that is holy." Pinakilala ni Kristo kanyang sarili, isang banal, isang totoo, at ano pa? Siya na may hawak ng susi ni David. So, ibig sabihin mga kapatid, iba-iba yung pagpapakilala ni Kristo sa mga simbahan. Iba-iba yung dealing ni Lord sa kada local church. Ibang dealing niya dito sa Sardis, ibang dealing niya dito sa Philadelphia, ibang dealing niya dito sa Laodicean Church Age. Naiwasan natin mga kapatid yung pagko-compare. Bakit sa church namin ganito? Bakit sa church nila iba? Iba-iba kasi yung dealing ng Diyos. Bakit? Iba-iba kasi yung problema eh. Nakuha mo, hindi pare-parehas. Kaya minsan hindi mo nagagawa yung main thing. Alam mo kung bakit? Kasi doon ka nakatingin sa iba. Bakit sila ganun yung ginagawa, kami iba yung ginagawa? Ang ginagawa ko na ngayon, kung ano yung ginagawa nila. Bakit sila may drums, kami wala? Ay, mag-drums na rin kami dito. Ba't sila may orkestra? Wala kami orkestra. Mag-orkestra na rin kami dito. Paano sa bundok? Ano orkestra bundok? Mga kawayan. Doing the main thing, mga kapatid. Hindi mo nagagawa, main thing. Why? Kasi nakatingin ka doon sa kabilang simbahan. Ayun yung pinapagawa sa kanila eh. May kakayanan sila. Ikaw wala kang kakayanan. So ano yung gusto ng Diyos? Kailangan pala, sorbini. Ito pala yung main thing, sorbini. Ito pala yung main thing pagkala salita ng Diyos. Parehas may salita rin sila ng Diyos eh. Tama ko ba? Pero isipin mo, ano ba yung pinapagawa ng Diyos dito sa church namin? At kayo naman ibang mga simbahan, kung hindi namin ginagawa yung ginagawa nyo, kami naman nalagot sa Diyos. Tama? Di ba kasi, pag hindi ka namin ka-fellowship at hindi mo ginagawa yung ginagawa namin, hindi ka totoong simbahan. Gusto mo yun? Pero hindi person na ibang simbahan. Ginagawa nyo, dyan na kayo. Tama? Kung ayan sa tingin nyo, pinapagawa ng Diyos, di gawin nyo yan. Ibang pinapagawa sa amin ng Diyos. Amen? Iba-iba ang bilin ng Diyos sa kada simbahan. Bakit? Kasi ang simbahan is a local church. Local and living organism. And don't compare yourself to others. Halimbawa sa local ng church, bakit siya Panginoon? Ganun yung ginagawa niya. Yun kasi yung kakayanan niya. Huwag mo i-compare yung sarili mo sa kanya. Ba't siya Lord, ang laki mag-opera, ang laki mag-type siya. Yung pinatatiwala sa kanya. At ako Lord, 5 piso lang. Yan, dyan lang yung binigay sa'yo ng Diyos eh. Do it na may tiyak. Tiniti ka ng Diyos mga kapatid, naging tapat ka ba? 50 pesos na binigay sa'yo ng Diyos, ayun 500,000 eh. Mga kapatid, hindi ito palakihan mga kapatid. At tinitignan ng Diyos mga kapatid, ginawa mo ba yung individual dealing sa'yo ng Diyos? Gusto ko maglipod sa Diyos. Sir, pag-Bible school ako. Lord, tayo ngayon sa Lord. Tingin, ako lang, ba't sila Lord tinag Bible school?
Ikaw yung dealing ng Diyos. Ayan ang pagka-Bible school eh. Ako niyo mga kapatid. Don't compare yourself to others. Bakit? Iba-iba kasi dealing ng Diyos. Amen? Ang pinaka-importante, ginawa mo ba yung main thing? What is the main thing? That is the Word of God. Sabi ng Biblia, he that hath an ear, let him hear what the Spirit said to the churches. Ano yung sabihin ng ear, mga kapatid? Alam mo sabi mo nila, ang taong patay, ang pinakabuling na mamatay, hindi na. Tama po ba? Ibig sabihin, mga ang kinakausap na dito, yung mga buhay. Buhay ka ba ngayon? Ibig sabihin, you do the main thing. Huwag mo i-compare ang sarili mo sa iba. Kung bakit hindi mo nagagawa, kaya ito si Martha. Maaari nito si Martha, ayun talaga yung dealing sa kanya. O sige, ikaw Martha, ikaw tagaluto. Ang trabaho ni Mary, tagapakinig. Siya na lang magkikwento sa kung sinabi ni Kristo. Ginawa niya, kinumpir na Mary. Ba't ako nagluluto siya, nakikinig ng salita ng Diyos. Iba kaya na ministry mo, tagaluto ka eh. Ako yung mga kapatid, huwag mong pakialaman yung iba. Iba kasi pinapakialam. Ba't siya nagsusumihin ako, tagaslat, ano ba yan? Iyan nga trabaho, yung gift mo service eh. Ang gift niya walking, ang gift niya soul winning, evangelism. Don't compare mga kapatid. Kasi isa na naman ang Diyos na nagpapagawa eh. Ako yung mga kapatid. So ang Diyos, iba-iba ang dealing niya sa mga churches at iba-iba rin ang dealing niya sa bawat individual sa atin. Pinakamalaga, you do the main thing. What is the main thing? The Word of God. Doon ang pinapagawa mo. Huwag ka ma-insecure doon sa paligid mo. Huwag ka ma-insecure sa kapitbahay mo. Lord, anong pinapagawa mo? Dapat gano'n. Bakit? Isang araw, lahat tayo isulit sa Panginoon. Inausap ka ng Diyos, anak, tumulong ka sa church. Anak, lagyan mo ng bintana ng church. Anak, tumulong ka sa church building. Gawin mo. Amen? Hindi yung, patanda soon, kinausap ako ng Diyos, tumulong ka sa church building. Ano, gusto-gusto ka? Bago mo siya iyain, mauna ka na muna. Kapatid yung church building. Tama po ba? Hindi yun. Maganda naman mag-encourage, mag-tayo sa Lord. Paano kung hindi binigay sa kanya ng Diyos? Tama? Sabi niya, Brad, pasensya ka na. Ako walang kakayanan. Ikaw may kakayanan eh. Tama? Ngayon, pag hindi, kaya na sinabi yun, alam mo sikreto lang, simple lang mo. Brad, ano sama ka? Hindi niya kaya. Ay, huwag na nga lang din word kasi ay nagdala lesson. Kung mabalik, ikaw yung kinausap ng Diyos eh. At privilege mo yun. Huwag na lang church building, masyadong mabigat yan. Pag bibigyan ng bulaklak, masyadong mabigat ng bulaklak sa church. Kinausap ka na Diyos, ikaw na magbigay, amen? Hindi yung kinausap ka na Diyos. Tumikay ba doon? Ikaw na bulaklak. Ako may bulaklak. Kaya hindi ko na nag-isa, hindi ko may katabi mo, hindi mo nabigay. Ako yung mga kapatid, you do the main thing, don't compare yourself to others. At ikaw kung kinausap ka ng Diyos, you are privileged by God. Ang palad mo, ikaw kinausap yung iba hindi. Ako yung mga kapatid, ganun din sa church building eh. Ang dami nyo, isa ka lang sa kinausap. Ibig sabihin ko, kinausap mo. Totoo lang, hindi naman lahat talaga nagpapagawa ng church building. Kung titignan nyo sa time ng mga kapatid, si Solomon, si David, si Cyrus, ibang mga hari, kakaunti lang yung may nais. At yung mga tao ito ay puno-puno na rin. Pasalamat at pagpapalay sa Diyos. So mga kapatid, ang dealing ng Diyos sa bawat isa is personal. Huwag mong ibigay ang dealing ng Diyos sa iyo sa iba. Kahit sa kaligtasan mga kapatid. Inakausap ka ng Diyos, halimbawa, tatlo kayo kapatid, punta sa church. Wala ako nung kaligtas. Sabi ng pastor, sino gusto tanggapin sa Jesus? O katigis na din. Ayaw bilang tanggapin, ayaw ko na rin tanggapin. Mali yun. O, mag-forward na tayo. Tigisan. Wala na mag-forward. Mali pa kapatid. Kinakaus ka ng Holy Spirit, anak, mag-forward ka na. Tigisan ka rin. Kung nakakailan, wala na mag-forward ako pa lang. Isa naman tinatabi. Hindi natin alam dito ng forward. Kinakausap na rin ng Diyos. Testimony. Sino gusto ang testimony? Kinakausap na yung Diyos. Pag testimony ka, amen? Kung hindi sa kinakausap, walang problema yun. Pero ikaw may pananagutan sa Diyos. Okay ba, kapatid? So, don't compare yourself to others. Bakit? Personal ang dealing ng Diyos sa kada saipan. Personal ang dealing ng Diyos sa kada isa sa atin. Ganun ito. So, ibig sabihin mga kapatid, kung personal yan mga kapatid, every one of us shall give account of himself to God. Ang bawat isa sa ating mga kapatid magbibigay sulit sa Diyos. Alam niyo sa accounting, napaka-importante ng numero. Isang numero lang magkamali, tudas. Kahit ilang trillion pa yan, nagkamali. Yung tingin mo dun sa 1, sa unang-unang digit, is 1. Yung pala, 0 pala. Budget ka ng budget, ilang trillion na kaya to? Kita mo, 0 trillion pala.
Zero lang pala yan. Pala yung zero, pero iba yung tingin mo. So mga kapatid, every of us will give account ng sa suga. Ano po makikita natin nature dito mga kapatid? So dito makikita pa rin natin mga kapatid, yung pagsaway ng Panginoon. May kanya-kanyang kahinaan, may kanya-kanyang strength sa kada simbahan. So punta na tayo sa chapter 3 verse 14. Ito pong Church of Laodicea. Kasi narito na tayo sa church na ito mga kapatid. So, wala na tayo sa church sa Sardis. Sa totoo lang. Pero may matututunan pa rin tayo sa kanila. Pero kung ayan man ay chronologically arranged by God, ang implication niyan, o tingnan niyo mga kapatid, tingnan niyo po yung approach ni Jesus, pagpapakilala niya sa church at Laodicea, verse 14. The Bible says, "And unto the angel of the church of Laodiceans, write this thing, saith he." Pinakilala ni Kristo kanyang sarili bilang isang Amen. Alam niyo ibig sabihin ng Amen? Tama, pangalan. Ano po ibig sabihin ng Amen? Pag nag-pray kayo, ano pinakahuli? Amen. Ibig sabihin, last stage of the church. Wala na kasunod. Kung tayo ay nasa Laodicean church, Amen. Ibig sabihin, you are the final church. At anong status ng final church? Anong final stage ng church? Sabi ng Biblia, "I know thy works, that thou art neither nor hot, I would thou wert cold or hot." Ano yung status? Anong condition ng present church in the last days? Hindi malamig, hindi rin mainit. Nasa gitna lang siya. Ano ibig sabihin niya? Simple lang. Hindi ka mainit sa Panginoon, hindi ka rin malamig sa Panginoon. Ibig sabihin, nandito ka sa gitna. Pwede ka sa Diyos, pwede ka rin sa kaaway. Nandito ka sa gitna. Pwede ka sa worldly, okay na kamusta ka. Pwede ka rin dito sa spiritual. Sabi ng Biblia, gano'n ang trend. Pwede sa mundo, pwede rin kay Lord. Ayaw mo ma-open yung mundo, ayaw mo rin ma-open si Lord. Pero sabi ng Bible, ayaw ko ng ganyan. Sabi ng Biblia, kung ikay mainit, maging mainit ka. Kung ikay malamig, ikaw maging malamig. Sabi po ng Biblia, ano po sabi ng Biblia? "I know, present church, I know thy works, that thou art neither nor hot or cold, I would thou wert cold." Ang sabi ng Biblia, verse 16, "So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot," ang sabi ni Lord, "I will spew thee out of my mouth." Ang sabi ni Lord, church ito ang sabi ng Biblia, idudura kita. Hindi ka malamig, hindi ka mainit. Ano binibigay po ng init sa umaga? Kape, amen? Anong ginagawa ng kape? Nagbibigay ng alin? Relaxation. Tama po ba? Kape muna tayo para mas medyo makikita yung katawan. Tama? Ina-adjust yung katawan sa mga tatay natin. O, gabi. O, kape muna. Relax. Yung gabi naman, yung tubig naman na malamig, anong ginagawa? Refreshment. Tama po ba? Ako. Ano kaya po kape? Hindi po, malamig. Ibig sabihin, hindi ka nagiging mainit sa Diyos na nagbibigay ng kalwatian sa Panginoon ng relaxation. Kaginawa, hindi ka rin nagbibigay ng refreshment. Ay sabi ng Biblia, "I spew thee out." Bakit? Diba parang kang inom ng mineral water? Mineral water, please, lahat ang still. So, sarap ito. Ano ito? Sabi po. Diba may ginagawa? Sabi po ba yan? Diba? O na sabi ko sa puso, sa balon. Yari ka. Ibig sabihin mga batid, di ko tinanggap. Why? Kasi ang kailangan ng katawan mo, fresh. Amen? O iba binigay. Kaya ito kapag sabi ni Lord, "I will spew thee out." Para kung isang umiinom ng tubig, hindi mo pala nagustuhan. Ano ginawa? Naigura. Sabi ng Biblia, hindi na ba sa kanyang bibig? At sabi ng verse 17, "Why? Bakit po siya idinura ng Panginoon?" Because sabi sa verse 17, "Because thou sayest, I am rich and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked." Yung mga kapatid, di ba? Nakakasuka nga naman. Pero yung sinasabi nitong Laodicean church, progressive sila eh. "Lord, mayaman kami, may sasakyan kami, may bahay kami, may malalaking property savings account." Pero pagdating sa gawain ng Diyos, wala sila may bigay. Marami ako, Panginoon, successful na ako, Lord. O sige, magbigay naman sa akin. Ay, ayoko, Lord. Pero mo yan. Sabi mo mayaman ka. Sabi mo marami kang ari-arian. Ba't wala kang may bigay pagdating sa Diyos? Ay, hindi sabihin ng Biblia. Mas mabuti pang naging mahirap ka na lang. Para hindi kayo require ni Lord kung numero ka. Ako nyo? Walang silbi ang savings mo sa account, ang pera natin, ang magandang trabaho mo kung hindi ka tapat sa ikabubo. Nakakasukay. Wala pagkakaiba yan sa magulang sa loob ng bahay. Pinagpala ka ng Diyos.
Tapos yung magulang mo, wala kang maibigay kahit magkano lang. Tapos pinagbabalaki mo, malaki ka. Tumaas mo yung sweldo ko, ano kang binibigay nanay mo? Huwag ka naman kwento. Pagkata sana, matumaas yung sweldo ko, ito mga putas. Tama? Ito, meron akong 5,000 sa'yo. Tumaas kasi yung sweldo ko. Ibig sabihin, di ba? Tatanggap-tanggap ka. Pero magpo-promote ka ng kung ano-anong kayamanan mo, wala ka maibigay. Parang pinapalaway mo lang yung mga tao sa paligid mo. Sabi ng Biblia, hindi po tao. At sabi ng Bible, I will now. So what is the main thing? Verse 18. Ano sabi ng Biblia? What is the main thing? So narito na tayo mga kapatid, focus tayo dito. Ano sabi ng Biblia? I counsel thee what? To buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, at ano pa? And raiment, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salts, that thou mayest be seen. So let us do the main thing, and this is our main thing. So, if we are in the Laodicean church age, napakaraming material things, possession at technology na pwede natin mapagamit sa Diyos. Pero hindi natin pinapagamit, we are not doing the main thing. Sabi ng Biblia, number 1, I counsel thee to what? To buy of me gold tried in the fire. So that is the main thing. Ayun sabi ng Biblia, hindi yung, Lord, maglilipod ako sa iyo. Sige, pugutan niyo na yung ulo ko. Ay, wala yan. Hindi naman yung sasabi ng Bible eh. Kung nasa panahon ka ng Pergamos, pwede mong ipapugod yung ulo mo. Kasi sa panahon na yun, pinupugot na talaga ang ulo. Kaya huwag ka magkalapag, kasabi ng ISIS niya, papakita ko siya tapat ako sa Diyos. Hindi yan ang main thing. Ang main thing ngayon, hindi na pinapagawa ng Diyos. Ako yung mga batid. At ako papapugot ng ulo, hindi na wala namang pugutan ng ulo. Alam mo niya ng Dark Ages, pwede. Susunogin, pwede. Pero ngayon, hindi naman sinusunog eh. Simple lang pinapagawa ng Diyos. Ano yan? I counsel thee to buy of me gold. What do we mean by the word buy? Hindi sinabi ni Lord, I counsel thee na magulot ka ng ginto. Napupulot ba yung ginto? Ano ginagawa sa ginto? Minimili na yung ginto. Tama po ba? What it involves? Sacrifice, tama po ba? At ano pa? You have to finance. Ganon din yung buy, mga kapatid. Hindi sinabi ni Lord, mamulot ka o maghanap ka ng mga junk. Hindi eh. Karami mga Kristiyano, ganun ginagawa. Ano ba yung may bibigay ko sa church o Panginoon? Ayaw ko po kayo, hindi na magamit. Bigyan na natin sa church ito. Sabi nga ni Lord, buy. Ito kung ano yung second hand, kung ano yung mga sira, ayun bibigay mo si bahay. Maraming Kristyano ganyan ginagawa. Ay, kasi sa kabilan ng pastor eh, kahit yung mga kamag-anak. Ikaw minsan, di ba, may mga kamag-anak, may kayo, bibigyan ka ng, hindi naman masama, ayaw ko lang pumagtaas na sa'yo. Pero tingnan mo nga, kung minsan mga kapatid, ito na kalo ko. Rebuke na rin sa inyo mga nagsasabi mga kamag-anak, na dapat kayo sumusuport sa kabilan ng kapatid mo ng pastor, dapat suportahan mo eh. Encourage mo. Hindi kung kailan, kung ano yung tinatirahan, ayun ibibigay mo sa pamilya ng pastor. Box ba? Yung pala mga sikayan. Diba, hindi nyo na nga magamit eh. Bakit ko nga dito yung ano, yung ganito. Alam mo, special pala. It's either sa church o sa job ilalagay. Ang kapatid, hindi ganyan. Insulto yan. Tama po ba? Sabi ng Bible, buy of me good. Binigay mo, hindi nga ginto eh, basura eh. Hindi mo pa pinakinabangan, itatapon mo na, ayun pa ibibigay niyo. Di ba minsan gano'n ang tao? Kung kailan hindi mo na mapakinabangan, kung ano yung pinakalas, ayun yung binibigay natin sa Diyos. Halimbawa sa mga anak natin, o ikaw, ito si Bunso, bagsak, ang dami. Wala na, hindi na nga face-to-face class, bagsak pa rin. Hindi, magpastor ka na. Pero yung pinaka-last record, pastor. Pero yung pinaka-the best, pinaka-maganda, anak natin, pinaka-bright, kung mag-doktor ka, sayang kasi pag nag-pastor ka. Doktor ka, doktor pa yung lahat eh. Sabi ng Bible, I counsel to buy your ginto. Bibilan mo ang Diyos ng ginto. Tama? Hindi yung mga tira-tira na bibigay mo sa Diyos. Ano po yan ba? Buy your ginto. At sabi ng Bible, hindi lang basta-basta ginto. I counsel you to buy your ginto. Anong klaseng ginto? Tried in the fire. Ito Lord, ginto, ito. Pagtingin ni Lord, ba't ang dami mga kalawang? Di ba? Galing po yan sa bundok. Sabi ni Lord, tried in the fire. Ibig sabihin, dapat furnace na. Amen? Dapat okay na, ayos na. Hindi pa yung ang Diyos ang magpupudkod. Hindi, sabi ng Bible, buy of me gold, tried in the fire. Why? That thou mayest be rich. Totoong magiging ganang ka na mayaman. Yung mayamang kapatid na bagay, hindi ang magiging mayaman. Sabi ng Biblia, you are wretched, you are poor. Bakit? Bibig mo.
Yung kayamanan mo, pag-aawayan ng anak. Yun yung kayamanan mo. Mas mahal yung kayamanan mo. Sabi ng mga anak, sige, pisang ibibigyan mo si tatay. Kaya ko kapatid si tatay nanay. Bakit? Kasi yung kayamanan eh. Hindi ka man sa... Tama ko ba? Eh, pag umiyak daw yung sabi yung mga nagbebenta ko ng mga kabaho. Kaya technique, hindi ako technique. Pag yung mahal sa buhay, malakas yung iyak. Ha? Ang butang mo na. Pag malakas na yung iyak, ang ibig sabihin walang pambayad yun. Pero pag malaki pambayad. Pero yun. So mga kapatid, ay counsel yung dati ko. Mga kapatid, pasok ayaw may literal. Ano bang klaseng hinto yan? Mga kapatid, ang sabi ibig sabihin ng gold, mga kapatid, it talks about service. Sincere and valuable service for God. How do you serve God? Lord, sa kanila ako mag-serve sa iyo. Sa kanila lang, Lord, tapusin ko na itong ginagawa ko. That is not good. Binibigay mo sa Diyos, hindi best service, kundi secondary service. Tingnan po niyo po sa Book of Corinthians. 1 Corinthians chapter 3. Verse number 13 to 15. Sabi ng Biblia, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. Yung ating mga ginagawa daw, every man's work or service shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. So, ibig sabihin, ito'y tumutukoy saan? Diba? Ito po'y tumutukoy saan? Sa uri ng ating paglilingkod sa Panginoon. Tama po ba? Tama po? Ito po yung sabi ng Biblia, atas tayo sa verse 12. Sabi ng Biblia, now if any man build upon this foundation, what? Gold, silver, precious, stones, wood, hay, and stubble. O ibig sabihin mga kapatid, may iba't ibang uri palang paglilingkod sa Diyos. Merong gininto ang puso, ginto talaga. Ano pa? Silver kind of service, precious stone service, wood service, hay service, stubble service. So ibig sabihin pang pastor, parang yan ang paglilingkod. Hindi mga kapatid. Una, yung motibo lang yung paglilingkod. Bakit ka ba nila? Kasi sabi ng Biblia, padadaanin daw sa apoy. So ibig sabihin mga kapatid, pag mali ang motibo mo, pag dumaan sa apoy yan, sunog yan. Kahit nangarap ka pa, kahit 1,000 bansa pa napuntahan mo. Kung ang motive mo ay hindi para kay Kristo, hindi taas si Kristo, kundi yung sarili, sunog yan. Kasi susubugin daw sa apoy. Ano yung apoy? That is test. Okay? So hindi ito parang yan ang ginawa. Ang pinakamalaga, number 1, kinausap ka ba ng Diyos? Pag kinausap ka ng Diyos, gawin mo. At yung pag ginawa mo yan, dapat ang iyong motivasyon is to glorify God. Kasi sabi ng Biblia, kung atras tayo sa ilang talata pa, may tumutukoy po ng foundation. Sabi sa Biblia, in verse number 10, according to the grace of God, which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereupon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man may lay than that is laid, which is Christ Jesus. Marami kasi naglilingkod, marami nagtuturo ng Biblia, hindi po sila tumutungtong doon sa meron ng pundasyon. Who is the foundation already laid? The Lord Jesus Christ. At pagka si Kristo yung pundasyon, siya po yung naiangan. Matibay na pundasyon ang ginagawa ng iba. Kahit na masyado si Kristo, gawa tayo ng panibagong reliyon. Ito ang ating pundasyon, reliyon. Instead na kay Kristo lumapit, lumalapit na sa kanila. Kasi kala mo talaga naglilingkod sa Diyos. Sabi ng Bible, kahit sa Apostol Pablo, hindi na ako magtatayo ng panibagong pundasyon kung may nakatayo na. Tama? Ang gagawin mo na lang doon, kung may foundation na, ano gagawin mo? Nakapit, si Kristo di mo na pwedeng bunutin yun, si Jesus yun eh. Doon mo na itungtong yung iyong biga. Doon mo na itungtong yung pader. Doon mo na itungtong yung bubong. Tama ba? May pundasyon eh. Hindi maglalagay ka ng panibagong pundasyon. Kasi pag panibagong pundasyon yan, ang ibig sabihin, hindi si Kristo ang layunin ng iyong ministeryo. Pangalawa, may simbahan na dyan. Sabi mo,
Magtatayo ka pa ng panibagong simbahan. May pundasyon na dyan eh. Pumunta ka na sa isang mas malayong lugar na wala pang pundasyon. Ibig sabihin mga kapatid, kilala ng mga tao dyan na mayroong simbahan din ang harap ng salita ng Diyos. At iyan mong simbahan na yun ang managot sa mga tao dyan sa paligid. Hindi may simbahan dito sa harap, tatayo ka simbahan doon sa likod ng church. Pundasyon na nililito. Sino ba talaga ito? Kusana pa? Kusana Bible pa? Kusana Triple pa? Great, manalilito tuloy yung mga tao. Anong pinakain? Okay, nag-aaway-aaway na palagi. Wala. Ito, may ibang simbahan, morning session, ibang church. Pakalawang session, nahati yung simbahan. Mga kapatid, kung meron na nakatayo dyan, lumayo-layo ka na. Tama po ba? Kasi pag ginagawa ka, magtatayo, at yung tinatayo niya, yung mga materials, kinukuha niya doon sa dati nakatayo. Kaya sabi ng Bible, naglalay kayo ng panibagong pundasyon. Dapat, ang pundasyon mo, yung nakatayo na. Kung may church na dyan, o di magpa-under ka sa church na yan, at mula dyan sa church, isa-send ka, hindi magpapanibago kang simbahan sa tabi mismo ng simbahan dyan, o kaya within the vicinity, o within that local area. Ako yung mga batid. Hello, amen? Ganun ginagawa ng ibang mga tao. Pupunta pa sa church. Di ba lang, magsimula na gawa. Hindi po ako dyan magpapaset out. Doon pa po sa good. Dahil lang pag-set out. Ibig sabihin mga kapatid, may mga tao na nag-delay ng foundation, gumagawa ng ministeryo. Hindi talaga sa pangalan, hindi talaga para sa Diyos, kundi para sa kanilang sarili. But they use the name of Christ. Eh, sabi ng Biblia, every building mga kapatid, now, sabi yan, for other foundation can no man lay than that is already laid. And who is that? The foundation is Jesus Christ. So kaya itong mga tao ito mga kapatid, nakalita yung foundation ni Christ eh. Pero ayaw nilang tumutungtong kay Kristo, kundi they use the name of Christ. Kumbaga, ngayon, di ba, halimbawa, yung mga produkto, Levi's. Minsan yung iba, nag-replica na lang. Ayaw nila magpasakop doon sa original. Gumagamit sila ng, kinukuha nila yung pangalan para makabenta sila, mas mura. Kaya yung ginagawa ng ibang reliyon. They use the name of Christ. Kung kami Church of Christ, bili mo may Christ din. Di ba? Nakalita yung pangalan ni Kristo talaga, lalapit yung tao. Pero lagay mo yung pangalan ng founder nyo, walang lalapit yan. Tama? Yung ibang mga kapatid, nakalita yung foundation. Ibig sabihin, establish yung pangalan nila. Kinukuha nila yung pangalan ni Kristo. Putra, magtahitan church. Anong pangalan church natin? Christian Church. Ano yung Baptist, Catholic, basta Christian Church. Para welcome you. Catholic, welcome din yung Baptist, welcome yung Mormons, basta ba yan? Christian. Paglagay ka na lang simbahan ni Kopong-Kopong. Pangalan mo, Kopong-Kopong, tama? Ewan ko kung marami po. Pero pumunta dyan, sino pumunta? Mga Kopong-Kopong din. Yung mga tao na po, nakapalibasan, nakatayo na yung pangalan ni Kristo. Kaya sa kamapunta, kilala na si Kristo. Tapos kung talagang magpapasa, pag-ibig ka kay Kristo, umanib ka doon sa totoong iglesia ni Kristo. At doon ka maglingkod sa Diyos, tama? Kasi nakatayo na yun eh. Hindi magpapalibago kang iglesia ni Kristo na hindi ka naman connected sa kay Kristo. Eh, ganun ang ginagawa ng maraming reliyon at simbahan yun. They laid another foundation. Pero actually, hindi ito tumutukoy sa mga kulto. Tumutukoy ito sa mga seemingly naglilingkod kay Kristo. Na sa totoo lang kanilang motibo, hindi talaga itaas si Kristo, kundi itaas sa kanilang mga sarili. Yung mga kapatid sa paglilingkod, pwedeng ginto, pwedeng silver, pwedeng precious stones, pwedeng wood, pwedeng stubble, pwedeng... Ano ibig sabihin, pastor, ng wood and stubble? Mga kapatid, kahit gaano katibay na kahoy, pag dumaan yan sa apoy, masusulog kayo po yan. Ibig sabihin mga kapatid, let us see to it ng ating ginagawa para sa Panginoon, mag-aabay sa Panginoon. Sabi ng Biblia, basta ako Lord, precious stone. Sabi naman ng Bible, gold eh. Pero ikot ka na naman. Ginto naman, main thing eh. Ito na nga sinabi, laro-laro. Buy of me, gold. Bakit fresh? Bakit diamond ang ibibigay mo? Kasi wala kang diamond, kaya gusto mo yung diamond. Bakit ayaw mo ginto? Kasi may ginto ka. Yun na kasi, kunyari pa tayo, diamond ibibigay mo sa Diyos, kung bukas mo na yung diamond. Yung pala, kung bakit gusto mo diamond, kasi wala ka naman talaga diamond. Parang may masabi kayo, Lord, wala kasi ako ng diamond, pero gusto ko sana diamond yung hindi, Lord, ako mo kasi. Kung yung mga kapatid, kung baga sa baboy, Lord, yung 10 baboy, bless ko doon 10 baboy ko, Lord, yung isa dito para sa iyo. Ngayon ang nag-African Israel Peter.
Natira dalawang baboy. Ay, dalawang baboy na lang ito, Panginoon. Pagkauna yung isang baboy na namatay. Isa na lang ganyan ang baboy. Sabi niya, Lord, yung baboy ko namatay. Dapat yung patay yung sayo eh. Patitindi, no? Kapatid, huwag ganun. Do the main thing. Sabi ni Lord, I constantly to buy of me gold. Ano ibig sabihin ng gold na yan? Romans chapter 12. Okay, Romans chapter 12, verse 1, ang sabi ng Biblia, I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ayun po yung ginto na binabanggit ng Biblia. Anong ibig sabihin niya, mga kapatid? You offer to God a sincere, sanctified, and valuable service for God. Ibig ba sabihin, mga kapatid, pag sinabing sincere service, mga kapatid, pag sinabing sanctified service for the Master's, ibig sabihin, yung ginagawa mong paglilingkod, offer mo, that is gold sa Panginoon. At paano nagiging po yun, mga kapatid? Paano nagiging trial? Pag yung paglilingkod, dumadaan sa matinding pagsubok. Piling mo nakapunta ka dito sa church, ang layo ng pinanggalingan mo. Piling mo nakapunta ka sa church, ang dami mo naging problema. That is gold offering to God, tried in the fire. Eh mga kapatid, huwag ka makontento na nagpupunta ka sa church, nalilingkod ka sa Diyos na walang pagsubok. Kasi hindi dumadaan sa apoy. At nakakalungkot yung mga kapatid, kung bakit hindi umakadaan sa apoy, kasi panalangin mo, Lord, sana huwag akong masubok. Sabi nga ng Bible, bigyan mo ko ng ginto na pinadaan sa apoy. Ibig sabihin, maglingkod ka sa Diyos na may kasamang alay, may kasamang pagsubok at sakripisyo. Amen? Karamihan sa atin, naglilingkod nga tayo with a sincere heart, pero pagdating ng pagsubok, ayaw na. Ito COVID na to, blessing to. Tama? Sinasanctify nito yung puso natin. Sinasanctify nito yung ating paglilingkod. Oras nga lang eh. Alas 6, sobrang aga. That is sacrifice. Okay, mga kapatid. 6 a.m. di ka pwede. 5:30 p.m. di ka rin pwede. Saan ka? Sabi mo, 6 o'clock hindi pwede na umaga. 5:30 ng hapon, hindi pwede. Masyadong maaga pagka umaga. Paghapon, masyadong gabi. Ayaw talaga eh. Muna na ako sa kapitbahay ng Bisiba, doon, Pastor. Nakakaya. Okay. Kung kailan nagka-COVID sa lakas, sabi ko na dapat habang di pa nag-COVID lang, kung ka na lang church kasi mas malapit naman. Kung kailan may COVID, saka ka sa kanila upan. Ipahawa kasi. So mga kapatid, sanctify. Ibig sabihin mga kapatid, yung paglilingkod sa Diyos dapat ay kalakay na sakripisyo. Pag tayo sa practical, pag-offer mo ng tithes and offering. Ang tithes kasi wala naman sacrifice yan, kumandyan. Hindi ka nag-sacrifice yan. Kumandyan. Pero yung offering, that is sacrifice. Ibig sabihin sacrifice mga kapatid, doon pa lang sa bulsa mo, struggle ka rin. Dumadaan ka na sa apoy na pagsubok. Yung anak mo, nagkakasakit, wala na kayong makain, pero kailangan ko ibigay para sa ibigay. That is gold, carrying gold, offering, sacrifice, pride, in the time. Amen? Yun po mga kapatid. Number 2, ano sabi ng Biblia? Right po tayo, main thing. Ano sabi ng verse number 14? Ano sabi ng Biblia? Bayong me gold, tried in the fire, that thou mayest be rich. Sabi ng Biblia, amen? And then number 2, ano sabi ng Biblia? And white raiment. Number 2, white raiment. Ngayon, paano ba tayo magkakaroon ng white raiment, mga kapatid? Balik tayo sa Revelation chapter 3. Ano ba yung white raiment na tinutukoy po dito? Alright, Revelation chapter 3 verse 5, ano po sabi ng Biblia? Sabi diyan, verse number 4, there was a few names even in Sardis, which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Verse 5, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. So ano ibig sabihin mga kapatid? Kasi, diba, ano ang description ng Bible doon po sa Laodicean Church? Wretched, mahirap, poor, ano pa? Naked. Question ko mga kapatid. Bago ba si Eva at Adan nagkasala, tinikalan Diyos, may damit sila wala? Wala. Ano nagtatakip sa kanila? Hindi po kahoy. Iwanan yung Diyos. Nakita, parang araw, nakita nyo ba yung naked eye ng araw? Naked with or naked eye? Nakita mo, anong kulay mo ng araw? Dilaw, puti, di ba? Pero yung pinaka-surface ng araw, nakikita natin yun.
nakikita mo lang liwanag. Pero pag lumapit ka sa liwanag, sa araw, makikita mo, apoy pala siya. Hindi pala siya puti. Okay, kapatid? Pero nakita mo, ang nag-cover sa araw ay yung liwanag niya. Ganon din sa mga tao. Si Adan at Eva, bago nagkasala, wala silang physical na damit, pero yung liwanag, yung kabanalan ng Diyos na nakikita mo sa kanila. Okay, kapatid? Ngayon, kailan sila naging naked? Nung sila ay nagkasala. Nawala yung glory ng Diyos, nakita yung kanilang kahihiyan. Nagtakip sila ng kanilang dahon. Okay, kapatid? Ngayon, punta tayo sa Revelation. Ano sabi ng Bible? Buy of me gold, try to why? Para ikaw na mahirap, sa harapan ko, maging mayaman ka. Pangalawa, bilan, damit na puti. Tama ko ba? Para ikaw na nakaubad, magkaroon ng damit. Sabi ng Bible. Tama ko ba? Balik tayo. Tignan natin sa Revelation chapter 16, verse 15. Sino dito pag-rapture dala yung damit? Ikaw mo. Tama? Tama ko ba? Ano sabi ng Job? Naked came I out of my mother's womb. Naked shall I return thither. The Lord taketh, the Lord will give. Blessed be the name of the Lord. Hanggang sa kabilang buhay, di mo dala yung damit mo. Ay, sasabi ng Biblia. Tama ba dito? Ano sabi? Basa. Ready, wait. Mga kapatid, kailan yan mangyayari? Kailan yan mangyayari? Kailan yan mangyayari? Behold, I come as the thief. Pag dumating ang Panginoon, matatagpuan ka bang naked? Matatagpuan ka bang white rainbow? Sabi ng Biblia, blessed is he that watcheth and keepeth his garment. Sabi sa book of Revelation, chapter 5, di ba? Sabi ng Bible, there are a few names which in Sardis who did not defile their garments. Mga kapatid, listen. Nung tinanggap mo si Jesus, nasuotan ka ng puti ng Diyos. Nung tinanggap mo si Kristo, the robe of Christ. Pero nung ginawa mo, dinumihan mo ito. Kristiano, di mabuhay ako sa kasalanan. Dinumihan mo sa kasalanan. Kaya pagdating mo sa langit, wala ka ng damit. Sabi ng Biblia, sino daw yung may damit? He that watcheth and keepeth his garments, lest you walk naked and they see his shame. Alam mo, binalito ako, Pastor, pwede mangyari yan sa langit. Ikaw, pag wala kang damit doon sa langit, bagamat nakaputi ka, nandun ka lang sa mga likod ng marunong. Kaya yan. Bakit? Pa-identify kasi sa damit, identify mo kung anong status ng tao. Tama ba, Liko? Pag walang damit yan, sabi ng hirap. Tama ba ba? Pag butas-butas yung damit, ibig sabihin, galing sa hirap. Pero pag malinis yung damit, sa Bible, iba-iba yung robes eh. May white linen, may white. Ito sabi ng Bible eh, tanong, hindi mo magsinuwala yung Biblia. Sabihin na natin, spiritual yan. Sabihin na natin. At inunagpad ko ng literal. And then this blessing. Tama? Tama mali? Sabi ng Bible, lalakad ka, kahit nasa kalalakad sa impyerno. Sa langit yan. Tama? Ang kaligtasan hindi nawawala eh. Kahit dumisan mo pa yung sarili mo ng kasal, tinanggap mo si Kristo. Pagdating mo naman sa langit, you will appear as naked. And you shall see your shame. Akala nyo, maging Kristiyano, ganda. Tapos ang gawin mo sa langit. Baka wala kang maisuto sa langit, kadiliwanag ka na. Ibig sabihin, identify ka agad sa langit, ay tao na hindi nag-ikot. Marami dito, papasok-pasok, gaganda ng mga baro, pagdating mo sa langit. Eh sabi ng Biblia, hindi ako nag-reveal mga kapatid, matagal na nag-reveal sa akin ng Diyos na. Una nalito ko, Lord, talaga ba? Bumalik ka na lang sa Genesis. Kaya ba talaga walang gawin? Bumalik ka kay Job. Sabi ni Job, naked came na. Sino dito nung sinila may gano'n? Wala din eh. Pagbalik mo, wala din. Tama? Sabi ng Biblia. O, atas, abante ka. Revelation chapter 19, verse 7. Tignan po natin sa dahil. Kaya kala nyo, gano'n lang Christian life, mga kapatid. Revelation chapter 19. Pupuli your video. Nice. Verse number 7 and 8. Pakibasa ko, sabay-sabay basahin, may dinig. She did the main thing. She did the main thing. She made herself ready. Okay, paano yung ganda ng kanyang sarili? Ikakasal siya.
Tayo kakasal tapos hindi ka nagkahanda. Darating si Lord para ipakasal ka. Hindi, bahala. Basta bahala ka. Umiinom ako, di ba? Nag-night ako, Christian ako. Ano sabi ng Biblia? You do not make yourself ready. Ibig sabihin, you took that very supper that very night. Samantalang si Kristo, I go to prepare a place for you. And if I don't prepare a place for you, I will come back. Pinaghahandaan tayo ni Kristo. Ikaw hindi ka naghahanda. Verse number 8. Ano sabi ng Biblia? Basta, ready, ready. Ibang righteousness ni Christ. Ibang righteousness. Ngayon, paano daw siya nabigyan? Bibigyan daw eh. Tama? Naghanda kasi siya, iningatan niya kanyang sarili na maging malinis siya, so therefore, qualified siya saan? Bibigyan daw siya ng alin. And to her was granted. Ibinigay sa kanya alin, that she should be arrayed in fine linen. Hindi lang basta-basta white linen, kundi fine linen. Ano ibig sabihin niya? Kasuotan niya ng mga royal evil sa panunamay. Pag fine linen ang kasuotan, ibig sabihin mayang elite itong tao. Fine linen. What is the fine linen? That is clean white. For the fine linen is what? The rights of God, the rights of the saints. Ito, magpakatuwid ka. Amen? Amen. Pala ako. Kasi pag binigyan ko ito pala, idadamigan ka na para para sa langit. Ay, sa paliwanag, hindi tayo pwede magbiro mga kapatid. Sabi ng Bible, naked. Pamili ka na lang. Gusto mo naked? Mawadi-wadi ka. Hindi gusto ka naked. Wala akong pakialam ka kay Lord. Kahit tumati siya, okay lang. Wala na ako. Mag-church ka lang. Wala akong pakialam sa church. Pero ikaw, seryoso. Yung mga taong nagalit sa kubay ni Lord, seryoso. Sa church na pinsan natin. Mabuta na tayo sa church natin. Hindi sabihin seryoso ka sa kapatid ko. Seryoso. Wala ko matungisan yung pangalan ko, Panginoon, yung katuwiran. That is the righteousness. Amen? Ako po ba? Kaya mabili tayo mga kapatid. Sabi ni Lord, do the main thing. What is the main thing? Bio people, sincere service, valuable service, active service. Number 2, living a holy and righteous life. Ano sabi ni Jesus? Let him, he that is holy, let him be holy. Pinabanal ka na ng Diyos eh. Nung tinanong ko si Kristo, yung kabanal Diyos sa sa'yo. Pero ikaw, i-maintain mo yun. Huwag mo dumisa. Tama ko ba? Kaya sabi mo, left. Pag sabi left, yan mo lang. Di ba siya Lord? Kaya ka sabi, doing the main thing. Ano yung, bakit? Kinukumpare mo siya. Wala ko Lord, isa lang asawa ko. Ba't siya dalawa? Huwag ganun. Di ako lang siya. Kasi ikaw tumuto ka sa Panginoon. Kaya sabi ni Lord, left him. Kung gusto niya 2, 3, 4, 5, 6, 10, wala niya ako siya. Pero darating yung Panginoon sa hapon. Okay, mga kapatid, amen? Ay, mga kapatid, nasa atin. Kaya huwag natin, kumbaga ang Diyos, mag-a-act lang siya ayon sa kanyang salita, sa nature, at ayon din sa iyong dito. Sabi ng Biblia, granted. Bakit? Kasi po, siya po ay rin. Tumatay na may Panginoon. Verse 19, sabi ng Biblia, and he said unto me, what's that? Blessed are they which are called unto the great supper of the Lamb. And he said unto me, these are the what? Totoong mamilala. Kaya hindi ang binumakap. I rather speak it as a literal one. Ano ba yung spiritual yan? Illiteral yan eh. At ang langit is a literal place. Sabi nga, ganito eh. Sabi nga doon, may puno ng tree of life. Pagkain, may dahon. Magkakaroon nga tayo ng glorified body. Ano yung isang glorified body? Yung glorified body ni Cristo, kumain nga siya. Ibig sabihin, we will have a physical body. Glorified body ng tawag doon. So, mga kapatid, sa aking Biblia, blessed. Mapalad ang mga taong tinawag saan? Sa marriage supper. Ay, kung may tinawag. Kung tinawag ka ng Panginoon, magpakatuloy ka. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 7? Bibasa ko. 1 Corinthians chapter 4 verse 7. Ano sabi ng Biblia? 1 Corinthians chapter 4 verse 7. God hath not called us unto. Ano sabi ko ng Bible? 1 Corinthians chapter 4 verse 7. God hath not. Ready, read. Hindi ka tinawag ng Diyos. Bakit? Kasi pakakasalan ka ng Diyos. Amen? 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16. 1
1 Peter chapter 1, verse 8. Ano po sabi nila? 1 Peter. As it is written? Ready, read. But as He which has called you is, sino yung He? Ang Diyos yan, Panginoon Jesus yan. Siya na tumawag sa inyo ay banal. So be holy in what? How? All manner of conversation. Ano ibig sabihin ng all manner of conversation? Pamumuhay. Walks of life. Kamusta ka mamuhay bilang Kristiyano? Sabi mo, tinawag ka ng Diyos. At ang Diyos na tumawag sa iyo, banal. At sabi ng Biblia, siya na banal ng Diyos, makakasalan ka. So ibig sabihin, kung makakasalan ka, you ought to be what? Because it is written, being holy. Or mga kapatid, it's either you are really saved or not saved. If you are truly saved, pero you are not living in a holy life, langit ka pa rin. Pero hindi ka tinawag sa kasal. Bakit? Wala kang suot pang kasal. Sa Bible, may palago ng Panginoon. Kagaya din yan. Na nagpatawag daw ang Diyos, yung tatay. Sabi ng tatay, invite mo yung mga tao na yan para sa kasal ng aking anak. Sabi ng Biblia, ito man in-invite, ayaw nila mag-respond. Sabi ng tatay, o sige, marami pang maluwag na upuan. Lahat ng mga nasa kalye, tawagin mo, yayain nyo, punuin nyo ang aking piging. Yung tinawag yung mga, kailangan natin, ginawang bisita lahat. Punta doon sa church, o doon sa piging. Nasimulan na rin po yung kasalan. Pero umikot po ang Panginoon. May nakita siyang isa na hindi nakasuot ng pagkasal na ganun. Ano sabi ng Panginoon? Igapos yan. Sa lugar na may apoy, hindi na magtatangis doon. Kapatid, sa tulad kung tunay ang ligtas, mamumuhay ka na may kapatid. Amen? Meron kang Holy Spirit. So, ibig sabihin, hindi ako magkakasal. Hindi ibig sabihin ng sinless. Hindi yung sinless, mga kapatid. Pag sinabi yan, you set apart for God by God. Di ba? Okay, nakita ko, bold yun. Hindi ka nagkasala doon. Hindi yung, uy, Panginoon, ano yun? Panginoon. Hindi ganun, mga kapatid. Nakita mo yung kasalanan niya. Bakit? Meron ka Holy Spirit, amen? Nagigil ka gano'n, sabi mo, ay, wag yan, bakit yan? Ganun agad, mga kapatid. Hindi yung, nag-enjoy pa ako dito, Lord. Dali yan. Kung nandun ka man sa sitwasyon ito nilang ligtas, babagabagi ka na. Tawarin mo ko. Ito naman ako, huwag naman ako sa kasalanan, Lord. Tawarin mo. Huwag mong antay, dumating ang Panginoon. Pag dumating ang Diyos, tumuhay kayo sa kasalanan, ikaw ka. Wala kang gabi sa kapalit Diyos para ka. Yan sabi ng Biblia mo. That is my stand. Ay marami na Kristiyano. Kaya ibang mga kulto nagtuturo. Kakalitasan na wawala. Bakit? Kasi marami silang Kristiyano nakita. Sabi nila sa issue, pero mga sa kasalanan. Kasi napapagulita na sila ng doctrine. Pati yung one thing also always say, true faith, hindi wala kaligtasan. Pinagdududahan niyo. Bakit? Kasi marami mga Kristiyano ginagawang esensya ang kaligtasan para sa kasalanan. Kaya sa totoo lang, hindi ka patapos sa kaligtasan. Tama, ligtas ka na. Pero ito magiging harap. Ang Diyos kasi matuloy. Ligtas ka na niya at sinuka ka niya ng suot ng katwiran niya tapos dinumihan mo. Ano pang damit? Pero nga. Di wala na. At para magkaroon ka ng damit, sabi ng Biblia, righteousness. Kung buhay ka naman yan, hindi pa manay. Para pagdating mo sa langit, sabi ng Biblia, masusukupan ka ng Diyos. Amen? Hindi ko mga kapatid. Kaya, we rather, hindi naman masyadong magandang damit natin hindi sa lupa. Abalaga, may damit din sa langit. Amen? So yun. Hindi masama damit mo damit. Ano di ba? Huwag din sa langit, may damit ka. So mga kapatid, pag may kapalaran. Amen? So to get the glory. We po, the last thing mga kapatid. Ano sabi ng Biblia? First, try to make gold, try the fire. That is a sanctified service. Sincere service. Number 2, sanctified life. Sabi ng Biblia, white raiment. Buhay na may kabanalan. And then pangatlo mga kapatid, ano sabi ng Biblia? Ano sabi? Ito sa Revelation to consider. Verse number, Revelation chapter 3, verse 18. Ano pa sabi ng, that is the main thing mga kapatid. Ito yung pinapagawa ng Diyos ngayon sa atin. Chapter 3, verse 18. Ano ba? 18. I counsel to buy me gold, try the fire, that is some sincere service. Number 2, that they thou mayest be rich, and white raiment, sanctified life. And the number 3 is, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear. Mga kapatid, dagdagan ko lang. Huwag natin sisihin ng Diyos walang araw pag wala tayong gamit sa langit. Binasa na. Tama? Nabasa mo na eh. Tama ko ba? May warning ka na.
Hindi kasi kano kasi Pastor Lord, spiritual yun. Hindi, akala ko talagang may damit na ako ni Kristo. Bakit gano'n? Hindi ba nabasa naked? Sino sa inyo, person na pakinggan yan, nasa kamay? Ito to. Paano araw pala sa langit? Malaman sa Panginoon. Kaya ito sinasabi na ng Holy Spirit sa akin. Kahit ako mga kapatid, kung nabasa ko yung una, nandito ako. Hindi ba mangyari? Hindi das na. Sabi nyo kayo eh. Ito, pinag-aaralan na nga natin. No? Ano yan? Anong naked? Niluloko tayo ni Kristo naked? Di ba naked? Hindi pwede yan mga kapatid. Mga kapatid, pinakita sa atin yan ng Diyos, hindi natin alam. Akala din pag langit, okay na sa pag. Oo naman, okay naman sa langit. Pero kamusta yung book? Pagka may quality of time, yes. Pero kamusta yung status mo pagdating sa langit? Kasi ang langit is about kingdom. Pag sinabing kingdom mga kapatid, hindi tayo pantay-pantay. Pantay-pantay sa ating Diyos, pero pag sinabing kingdom, merong hierarchy. Tama? Kasi kingdom sabi ng Bible eh. The kingdom of God, the kingdom of heaven. So therefore, may hierarchy. So hindi lahat hari, hindi lahat nasa busog. Merong nasa baba. At sino nasa baba? Yung mga poor. Hindi man poor, financially, materially, pero kanilang status na hindi sila dito sa Panginoon. Doon pa lang sa kanilang panlaki. Ibig sabihin mga kapatid, simple lang. Sabi natin, I have a mansion over there. Mga kapatid, ang mansion para sa mga naglingkod sa Diyos. Pero yung mansion, may mansion ka, wala kang damit. So ibig sabihin, yung mga walang damit, wala rin bahay yun. Amen? Lugi naman yun. Kung lahat pala may mansion, eh bakit ako naglilingkod? Lahat pala may mansion eh. Kahit hindi ka maglingkod, may mansion eh. Tama mali? So huwag na tayo maglingkod, lahat pala may mansion eh. Hindi. Sabi ni Lord, I have prayed. Sino ba yung kinakausap ni Lord? Sino kinakausap niya? Di ba 12 lang disciples? Sama ko ba? Ang tanong, huwag na si Judas, yung 11, naglingkod ba yun hindi? Naglingkod yung ba kayo? 10 sa kanila namatay para kay Kristo. Are they worthy to receive mansion in heaven? Yes. Sabi ng Biblia, let not your heart be troubled. Ye believe in God. Believe also in me. Ano, naniwala ka ba kay Kristo? Sabi naman ni Kristo, iwanan mo na may tatay mo. Di ba, sa paglilingkod sa Diyos, di mo ka maliwan. You are not worthy of His disciples. Thus you are expecting mansion in heaven. Doon sa kagalangin niya, pero wala ka mansion. At pinakamanid dito, wala ka ng mansion, wala ka pagamit. Diba? Kausapin na lang ko yung pastor patulog dito. Yan sabi ng Biblia, paliwanag nyo. Tama? Amen? Tama kapatid. Ay sulat, mapalad kayo kung dinigil sa atin ng Diyos ko. Tama mali po? Bakit? This is the main thing. Right? So yun po mga kapatid. Pero ang pangapalad natin, piniprefer tayo ng Diyos sa magitan ng kanyang salita sa second coming. That is the main thing mga kapatid. Amang mga, puto ka ng puto. Ito na nga yung main thing. Hindi ka nag-focus sa main thing. Parang si Martha. It requires time. It requires now. Hindi bukas. Okay? Verse 18, ano sabi ng Biblia? I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame, inulit-ulit, of thy nakedness do not appear. Verse number, another last, sabi, and anoint thine eyes with what? With eye salve, that thou mayest see. So, anong description ng church, ng Laodicean church age? Mahirap, poor, naked, and blind. Sabi ng Lord, bulag kayo. Ano ibig sabihin ng bulag? Bulag sa katotohanan. Bulag sa katwiran. Bulag sa pag-akay ng kaluluwa. Ibig sabihin, sabi ng Bible, para matanggal ang iyong kabulagan. Ano sabi ng Bible? Ano bang ibabay nila? Sabi ng Bible, and anoint thine eyes with eye salve. Assignment na natin, eye salve. Ano ba yung eye salve? Ha? Ano ba yung eye salve? Nakita kayo ng mga patak? Natawag doon, eye mo? May kailan kayo? Ito mo bakit? Parang naging eye mo? Ibig sabihin mga kapatid, something that removes anything that hinders your vision. Sabi dito ng Panginoon, malapit na siyang dumating, maraming kano na papunta sa impyerno. Dati bulag-bulag. Ay, wala akong makita na soul. Wala talaga akong makita na kaluluwa sa sarili. Wala.
Marami na po sabihin, Lord, wala akong nakikita. Sabi na Lord, anoint thy eyes with eyes. Kita mo, marami pala na pupunta sa inyo. Naku, marami na pala dumating ang Panginoon na nakukunas ka, Lord. Have a clear vision. Ang second coming of Christ, souls of men are dying, tumuto ka doon. That is the main thing. Amen? Kamusta nakikita mo sa paligid mo, sa asawa, sa mga anak mo? Kamusta nakikita mo sa mga kapitbahay mo? Kamusta, anong pananaw mo dito sa COVID-19? Di ba second coming, amen? Ibig sabihin, i-anoy mo yung sarili mo sa magitan ng Holy Spirit. Ipakita na sa atin ng Diyos ang necessity and need ng mga tao sa paligid natin. Amen? Tumutok tayo. Also, mga Jewish people, for example, bibigyan ko para sa akin na kaligtasan ng mga foreigners, sa kaligtasan ng mga Indians, sa kaligtasan ng mga Thailand, sa mission sa mga iba't panig ng mundo. Kaya ka nagbibigay sa gawain ng Diyos kasi pinakita na ng Diyos yung need. Amen? Kaya yung bata na may limang pinapay, limang isda, limang pinapay, it's time for lunch. Ano na natin ang agad ah? Hindi ko sila tayo. Naku, alam ko, wala tayong makakain sila ng libong na. Yung bata, matindi yun. Ang nakita nila ko, wala pa lang makain yung ibang mga tao. Nakita na yung need. Nakita na yung pangailangan ng gawain ng Diyos. Anong ginawa niya? Hindi siya nakitog at ubili, mga kapatid. Ibinigay niya yung kanyang limang tinapay dalawang isa. Hindi niya sinabi, magkakasyo ka na ako. Hindi niya sinabi eh. Yung faith ng bata, ibig sabihin mga kapatid, yung limang tinapay dalawang isa, buong-buo yung puso ng bata sa pagbibigay sa Diyos. Na meron sa pagpataya, lahat yan pwede makain. Or, at least kahit papaano, yung 5,000 may bawasan na lima. At least 4,995 na lang ang pakakainin. Amen? Ibig sabihin dapat may bakit. Anong magkabagi? Dapat meron kang vision. Spiritual vision sa pangailangan ng iba. Amen? Yung iba, ginagawa, ano ba yung makukuha ko doon? Basta meron ka bang bigas. Meron ka bang bigas. Okay lang. Diba? Mga kapatid, ito na gawin natin ngayon. Pagdating sa gawain ng Diyos, we're running out of time, mga kapatid. Lord, ano po may contribute ko sa gawain? Ano maibulog ang Panginoon sa gawain? Why? Mga kapatid, bakit sinabi, Lord? We are running out of time. He that saith thee, amen. Wala nang next year. Wala nang next stage of the church. This is the last stage. So therefore, do your best when it comes to God's service. Gawin mo lahat yung magagawa dahil wala nang Pilipinas. In Jesus Christ, for praise the Lord, tayo as we go. Our God was gracious, Father, thank you, Lord.